Bibili lang tayo ng ganitong winding. Yan, may indikasyon na pumutok na to. Yung wire, putol na. Ang kadalasang sanhi niyan ng pagpuputok ng winding o pagkaputol ng winding dito sa bushing. Ito, damage na to. Agad. Nandito naman tayo sa panibagong video. Ipakikita ko sa inyo kung paano mag-ayos ng ventilador. Yan, mag-aayos po tayo ngayon ng isang ventilador na ayaw umandar. Ito po yun. Pakikita ko sa inyo kung paano ayusin tong ventilador na to. Ang unang-una po, i-check natin yung ventilador. Bakit ayaw umandar to? Gagamit po tayo ng isang multitester. Nakasikip yung lugar natin. Yan o, ang nakikita natin, ventilador. Gagamit tayo ng multitester. Ito po yun, i-on lang natin. Yan. Tapos ililipat natin doon sa resistance para mabilis ang reaksyon ng ating tester. Ayan, mag-check po tayo ng continuity. Wala tayong patungan ng tester. Okay lang yun. Tapos ito, i-check natin yung continuity. Kung bakit ayaw umandar itong ventilador na to. Ayan, wala. Wala. Ayan, wala. Check natin, baka yung tester may problema. Ayan, buo yung tester natin. Sira talaga yung ventilador. Sira. Yan. Ang ibig sabihin nito, sira yung kanyang winding. Maliit yung ating lamesa. Op, yan, wala pa. Yan, okay lang. Tapos, ang pangalawang titingnan natin, itong ilisi. Pag nag-ayos ang ventilador, huwag muna tayong isasaksak. Mag-iimbestiga muna tayo kung ano naging problema ng ventilador. Yan, babaklasin lang natin to. Yan, baklas na. Itabi muna natin to sa baba. Tapos titingnan natin kung medyo malambot naman yung yung ilis eh. Yung bushing. May problema ng bushing. Yan, ganyan. Umaalog-alog na siya. Oh. Ang problema niyan ay bushing. Kapag may problema ang bushing, baka yung winding naapektuhan na. Ito, wala na itong takip. Kaya madaling hugutin lang to. Yan. Ay, pasensya na po. At medyo sumusunod tayo sa uso ngayon. Uso ngayon ng ubo ngayon. Titingnan natin yung winding kung okay siya. Para makabuelo tayo, tatanggalin natin itong mga ito. Ganyan lang tatanggal, oh. Diba, madali lang, oh. Tapos ito, tabi natin. Tapos tanggalin na rin natin to para makabuelo tayo. Para nakikita niyo yung ginagawa natin.
Meron lang tong tornilyo dito sa magkabila. Yan. Yan. Tatabi lang natin to. Yan, makikita na natin. Tapos, gagawin natin, titingnan natin yung winding. Tatanggalin lang natin yung dito. Bago natin tatanggal yung winding, tatanggalin muna natin tong lock pin. Gamit kayo ng diagonal cutter. Ayan. Ayan. Dahil lang naka-safety itong pin na to. Lagyan natin ito sa magnet para hindi mawala. Gagawin natin, bubuksan natin tong likod. Ayan. Gamit tayo ng medyo malaking screwdriver. Ito. Ayan. Apat na tornilyo yan. Tatanggalin natin. Yan. Tanggalin na rin natin to. Ayan. Tanda ka na. Tanda sira na. Ito. Yan. Yan, medyo malagkit na Ito, capacitor lang naman to. Nakahinang. Patuloy lang natin to para mabilis. Nah. Hindi natin matanggal kasi kinalawang na yun sa may bandang unahan. Di bali itong sa likuran. Matigas din. Tulak lang natin yan. Ayan, tanggal na. Kasama yung bushing. Ayan. Pahiga lang natin yan. Para hindi maputol yung wire. Ayan. Lalabas natin to. Bumabangga. Kinalawang na kasi yung bushing. Itutulak lang natin yan. Hirap matanggal. Gagawin natin, pupuk nila itong dulo.
Kailangan yung malambot na ka. Ayaw talaga. Pinalawang na kasi yun. I-check natin yung winding niya. Stator, hindi natin dapat pilitin yan. Hirap tanggal. Pinalawang na kasi siya. Gagawin natin dyan, martilyuhin na natin. Ala, mahirap palabasin. Ano? Yan o. Kabilis. Ano yan? Yan, tingnan natin yung winding. Kaya tumalikabok, hindi naman talaga nalilinis to. Kahit anong ventilador, hindi kan talaga marumi. Yan, makikita ninyo dito. Yan, putol na itong winding, oh. Pumutok na. Pumutok na yung winding, oh. Palitin na. Ako, wala akong time na mag-rewind ito. Bibili lang ako ng isang winding nito. May nabibili naman niya sa shop na yari na yung winding. Isasalpak mo na lang. Pumutok na to. Ayan, oh. Putol-putol na yung wire. May hirapan na itong reference. Sumabog na. Ayan, oh. Ito, putol na, oh. Sumabog na. Wala na to. Ang kadalasang cause nito, kaya na pumuputok yung winding niya, ito, may mga sumabog na, oh. Dito. Wala na to. Hindi mo na nga idudugtong yan. Ayan. Ang gagawin natin yan, puputulin lang natin to. Yan, bibili lang tayo ng ganitong winding. Yan, may indication na pumutok na to. Yung wire, oh, putol na. Ang kadalasang sanhi niyan ng pagpuputok ng winding o pagkaputol ng winding dito sa bushing. Ito, damage na to. Agaspang na. Papalitan natin to. Yan, oh. Sa sobrang kalawang. Sobrang kalawang, oh. Okay natin, bukan to. Bumbitin natin ang W40. Para makita yung kalawang niya. Oh, di ba? Madaling tanggalin kapag mayroong W40. Tatanggalin natin to para hindi mawala pag bumili tayo ng gamit. Napaka-importante kasi ito. Pampalamig to doon sa winding ng ventilador. Ito, mga spacer. Hindi dapat nawawala yan.
Yan. Magdadalan tayo ng isang sample. Okay naman siya. Tapos, ito, papalitan na rin natin to. Isang baksa. Nakanda putol na yung mga tornilyuhan dyan, oh. Yan. Pag bumili kayo ng spare parts ng ventilador, dapat alam niyo yung brand. Yan, oh. Paano to? Sumabog na dito. Kalumaan na yan. Yung capacitor, check natin yung capacitor kung okay pa. Madali lang i-check yung capacitor kung okay pa. Titingnan mo lang yung microfarad kung ilan. Ito ay 1.5 microfarad. Gamitin natin yung tester. Punta tayo doon sa capacitor. Ito yung capacitor, oh. Yan, nasa capacitor na tayo. Kailangan mag 1.5 microfarad din siya. Bago natin testerin, kailangan ma-short muna natin yan. Delikado yung tester natin, baka masira. Pagka yan yung capacitor, kandi niya. Diyan nadali yung aking multi-step. Kinahailangan kasi mawala ang power supply, yung kuryente niya. Nai-stackan kasi ng kuryente yan. Yan, o. Ay, nako. Ubo ka, o. Tingnan natin. Anong nakalagay? 1.1 microfarad. 1.1 microfarad. Pampato, ano nakalagay dito? 1.5. Video ka na. Pwede pa yan. Pwede pa yan. Huwag lang yung masyadong malayo. Baka nag-charge. Baka nagkaroon ng charge. Ulitin natin. Ah, 1.1 talaga. Pwede pa yan. 1.5. 0.4 ang diferensya. Pwede pa yan. Ang gagawin natin, bibili muna tayo ng winding. Ito, bibili muna tayo ng winding. Tapos, ito, bili tayo itong isang assembly nito. Tapos ito, shafting. Bibili tayo ng shafting. Bili tayo ng shafting. Tapos bushing. Yung mga bibili natin. Yan. Magkukan muna tayo, mag-focus muna tayo. Saka na lang tayo magpapatuloy kapag nabili na natin yung mga kinakailangan bilhin sa tindahan. Yan, hanggang dito na lang muna at babalik po tayo pag nabili na natin tong mga kailangan natin.